Ang daming inorder ni Ethan na pagkain. Sino pa bang ibang kakain ng mga inorder mo bukod sa akin? Hindi ko gustong magtaray at magsungit sa kanya, ngunit ganun ang ginagawa ko ngayon. Hindi ko alam, basta nasira na ang mood ko nang makitang pinapanood niya lamang akong kumain, at hindi naman siya kumakain. Kasi naman, bakit niya pa in-order ang lahat ng yun kung hindi naman siya kakain, di ba? Ang gulo lang. Hey, are you mad at me? It was his first words, when we got inside our house. Hindi ako sumagot. Umakyat agad ako sa kwarto, dahil sa sobrang pagod. I removed my flats before going to bed, hindi pa nagbibihis. I'm so tired to change my clothes. Bumukas ang pintuan at bumungad doon si Ethan. Hindi ko siya pinansin, at hindi ko rin siya tiningnan. You should change your clothes first. Baka makatulog ka nang hindi nagpapalit, paalala niya sa akin. Hindi ko pa rin siya pinapansin, at tinalikuran ko na siya. Ayokong marinig ang boses niya, dahil naiinis pa rin ako hanggang ngayon. Wala na akong narinig pagkatapos nun. Gusto ko sanang lumingon, para tignan kung ano nang ginagawa niya, ngunit mas umiral ang pride ko, at ipinagpatuloy ko na lamang ang hindi pagpansin sa kanya. Love, get up. Let me change your clothes. Unti-unti akong napalingon sa kanya, nang marinig ko iyon. May hawak na siyang pantulog ko sa kanyang kamay. Unti-unti rin akong napangiti, nalalayan niya akong tumayo para mabihisan. My wife is still a baby, even though we're having our own baby. Ethan chuckled. I lifted my hands to remove my clothes. Siya ang gumagawa noon para sa akin. Tinitigan ko lamang siya habang ginagawa iyon, at may napagtanto ako. I am so lucky to have him. Hindi siya nagrereklamo kahit sungitan ko man siya, katulad ng ginawa ko kanina. He knows that I'm emotionally sensitive, kaya iniintindi niya na lamang ako. Pero ako, panay ang pagsusungit ko sa kanya. All done, he said after he successfully changed my clothes. Tumango ako at nginitian siya ng kaunti. I wanted to say sorry to him, but I don't know what's stopping me. He kissed me on my nose and helped me to lay down on the bed again. Ang akala ko ay tatabihan niya na ako, ngunit nang lumayo siya sa akin, ay alam ko na agad na hindi pa siya makakatabi sa akin. Where are you going? I asked. Ngumiti siya at hinalikan ang noo ko. I'm gonna take a shower first. Umiling ako kaagad at mas hinigpitan pa ang paghawak sa damit niya. Let's sleep now, you don't need to shower. I whispered. Bumantong hininga siya. Ang akala ko ay pipilitin niya ako na payagan siyang mag-shower muna, ngunit mabuti na lamang ay hindi. Tumabi na rin siya sa akin. Good night, love, I said as my eyes closed. His arms wrapped around me tightly. Ngunit nahihirapan na siyang yakapin ako, dahil malaki na ang tiyan ko. Good night, I love you. Days have passed and today is the ultrasound day. We're already inside the clinic, at may malamig na umiikot sa tiyan ko ngayon. Ethan is sitting beside the bed where I'm lying. Habang nakatingin sa maliit na monitor, I was in awe when there was something flashed in the monitor. Or should I say, someone inside the monitor. This is your baby now. He's a boy, the doctor smiled to us. Unti-unti akong lumingon kay Ethan. His eyes were glistening, when he looked at me. I told you, our eldest is a boy. We'll call him Mavi, he said as his eyes went again to the monitor. My husband is always right. Mavi, we're gonna welcome you very soon. Ma, sasama po ba kayo bukas? Napalingon ako kay Mavi, nang tanungin niya iyon sa akin. Tumabi siya sa akin sa sofa. Hindi na ako gaanong tumatayo ngayon, dahil malaki na ang tiyan ko, second baby na namin ni Ethan, at mangganganak na ako this month. I laughed at myself. Ironic, isn't it? 4 na taon kaming hindi nagkaroon ng anak, ngunit ngayon magkakaroon na kami ng pangalawa. Siguro nga, it's all about the God's timing. Ang 4 na taon na iyon ay hindi pa para sa aming mga anak, para lamang sa amin yung dalawa ni Ethan. 3 years old na si Mavi ngayon, at nag-aaral na siya. Mayroong program na gaganapin bukas sa kanilang school, kaya tinatanong niya ako kung sasama ba ako sa kanila ng papa niya. Umiling ako at hinalikan siya sa kanyang pisngi, bago magsalita. Hindi makakasama si mama bukas
Itinuro ko ang tiyan ko na ngayon ngay malaki na. Kailangan ng magpahinga ni mama. Nakita ko kung paano lumukot ang mukha ng anak ko, habang nakatitig sa aking tiyan. Gusto kong tumawa, ngunit pinigilan ko iyon, dahil siguradong mas lalo lamang sasama ang ekspresyon niya. He wasn't fond of having a sibling. Naiintindihan ko naman iyon, dahil bata pa siya at may tendency talaga na maging ganoon siya. Pero alam kong hindi naman talaga siya naiinis na magkakaroon na siya ng kapatid. Dahil minsan, sinasabi niyang siya ang mag-aalaga pag lumabas na raw ang kapatid niya. Kailan po ba siya lalabas mama? Tanong niya pa. Ngumiti ako sa kanya. Malapit na siyang lumabas Mavi. Excited ka na bang makita siya? Nakakatuwa ang naging reaksyon niya. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang tanong ko. Kitang-kita iyon sa kanyang mukha. Kunot ang noo niya, ngunit dahan-dahan din siyang tumango. Mama, kailangan po ba maging mabait ako sa kanya? Kuryosong tanong ulit ni Mavi. Siyempre naman anak, ikaw ang kuya, kaya dapat maging mabait ka, at aalagaan mo ang kapatid mo. Okay ba yun? Paliwanag ko nang nakangiti. Mabilis na tumango si Mavi. Okay po mama, magiging mabait po ako na kuya sa kanya. Tumango rin ako at hinaplos ang kanyang pisngi. Masaya ako dahil mabilis na naintindihan ni Mavi, na magkakaroon na siya ng kapatid. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa sa kanya ng masinsinan ang tungkol sa kapatid niya. We don't know the gender of our second child. Gusto ko kasing maging surprise iyon, dahil hindi namin iyon nagawa noon kay Mavi. Excited kasi masyado si Ethan noon na magpa-ultrasound na ako. Excited pa rin naman siya hanggang ngayon, ngunit pinilit ko siya na huwag na muna akong magpa-ultrasound. The food is ready. Rinig kong sigaw ni Ethan mula sa kusina. Magkasabay kaming lumingon ng anak ko sa isa't isa. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa. Tara na po mama, kain na po tayo. Tumango ako at ngumiti. Okay anak, nalalayan niya akong makatayo. Nahirapan pa ako ng kaunti, ngunit mabuti na lamang at lumabas na si Ethan mula sa kusina. Wala ang mga kasambahay, dahil day off nila ngayong araw. Careful, Ethan whispered, while helping me to sit down on the chair. I thanked him and our child. Ngumiti ng malaki sa akin si Mavi. At umupo na rin sa aking tabi. Mama can't come tomorrow. Papa, sino pong magiging kasama niya rito bukas? Our son Mavi is only 3 years old but now can speak well. May mga salita na hirap siyang sabihin, ngunit halos lahat ay alam niya na. He's an intelligent little boy. Tita Marga and Tita Leslie will accompany Mama tomorrow. Don't worry, I said and smiled at him. Tumango siya at nagsimula ng kumain. Nilingon ko si Ethan, at nakitang nakatitig siya sa anak namin. I wonder what he's thinking right now. Mavi resembles his father so much. Hindi ko alam kung anong nakuha niya sa akin. Matangkad na rin siya para sa kanyang edad. Like father, like son. I just wish that our second will grow up looking like me. Babae man iyon o lalaki, 2 Ethan are enough. Papa, can you help me practice? Tanong ni Mavi sa kanyang ama. I wanted to tell him that I am willing to help but I'm sure he will not agree. Ayos lang sa kanya na ang papa lang niya ang kasama niyang mag-practice ngayon, huwag lang akong mapagod at ang kapatid niya, na nasa loob ng tiyan ko. I know him too well. Tumango si Ethan sa anak namin. Sure Mavi, we'll practice later. After eating, I watched them practice the script that Mavi gonna perform for tomorrow. He is the prince in the Little Mermaid cosplay. It's only for the preschoolers program. Si Mavi ang napili para sa Prince role, dahil sobrang active siya pagdating sa mga ganito. I wonder kung magbabago ba siya, kapag lumaki na siya ng kaunti, sana naman ay hindi maging ganoon. Wala namang problema sa akin, kung hindi siya maging active sa school. Parents shouldn't force their child to do something, that their child isn't fun to do. May kanya-kanyang gustong gawin ang mga bata, kaya kung anong gustong gawin ni Mavi in the future, susuportahan ko siya. Ganoon din sa pangalawang anak namin ni Ethan. Isn't this great? The salty sea air, the wind blowing in your face. Ah, the perfect day to be at sea. Mavi said with the perfect feeling to execute his dialogue. Napangiti ako. Mavi isn't that fluent in speaking, yet.
Katulad nga ng sinabi ko, 3 taon pa lamang siya, ngunit sinisikap niyang kabisaduhin ang mga dialogue niya. We didn't force him to do this. Siya ang may gusto nito. Sobrang excited niya noong napili siya ng kanyang teacher bilang si Prince Eric. Sino ba naman kami ni Ethan, para sirain ang kaligayahan ng anak namin? You'll be the most handsome prince ever. I complimented my son. Talaga po, mama. Excited na tanong niya sa akin. Tumungo ako. Oo naman baby. Dapat galingan mo bukas ha. We slept peacefully that night. Bago kami nakatulog, napag-usapan pa namin ni Ethan ang anak namin na si Mavi. Hindi namin siya katabing matulog, dahil may sariling kwarto na siya. Pero noong medyo maliit pa ang tiyan ko, madalas ay tumatabi siya sa amin ng papa niya. Your son is very smart. I whispered. Ethan hugged me from the back. Hindi ko na siya kayang yakapin, kapag nakaharap ako sa kanya, dahil dito sa aking baby bump na malaki na. Nagmana siya sa'yo. Ngumiti ako. He's handsome to love. Kanino niya naman na iyon? He resembles me a lot. He's my mini version. I'm sure sa akin siya nagmana. Tumungo ako sa sinabi ni Ethan. I can't argue with that. Siya talaga ang kamukha ni Mavi. Kinabukasan, si Leslie at Marga lang ang kasama ko rito sa bahay. Marga and Sid has a child now, kasal na rin sila, 2 taon na ang nakalilipas. Leslie and Briggs also, but Leslie child isn't her own child. Anak iyon ni Briggs sa girlfriend niya noon. Ang laki na ng tiyan mo Alea. Bati ni Marga sa akin. Tumawa ako at tumungo. Kaya nga malapit na siguro siyang lumabas, saglit at hinawakan ang tiyan ko. Feeling ko babae ang anak mo, ang haggard mo kasi ngayon, compared noong ipinagbubuntis mo si Mavi, sambit naman ni Leslie. Hindi ko naisip iyon. Ganon ba ang basehan ng magiging anak mo? I know kahit kasabihan lang yun, ngunit paano kung totoo nga? Kung babae man ang magiging anak ko, ayos na ayos iyon sa aming dalawa ni Ethan. Ngunit kung lalaki pa rin, wala pa ring problema. Tumawa ako at dahan-daang tumayo, para makakuha ng tubig sa ref, nang bigla na lamang sumakit ang tiyan ko, at hindi ko nakinaya ang sakit nito. Napangiwi ako. Lay, Marga, mabilis silang lumapit sa akin. Nakangiwi na ako at namimilipit sa sakit ng tiyan, pakiramdam ko ay hindi ko nakakayanin ang tumayo. Oh my God, your water broke. Mangganganak ka na. As the two panicked, kalmado lamang ako, kahit sobrang sakit na ng tiyan ko. I forced myself to speak. Call Doc Miranda Pelaez please, nanghihina kong saad. Nakita ko pa ang pagtango nila sa akin. Napapangiwi na ako, dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Wrong timing at ang gusto ng anak ko ngayon. Wala pa ang papa niya at ang kapatid niya, ngunit gusto niya nang lumabas. I heard Marga talking to Doc Miranda, while Leslie called my husband. Hindi ko na maintindihan ang pinag-uusapan nila, at hinang-hina na rin ako. Hindi lumagpas ng 30 minutes ay narito na si Doc Miranda Pelaez, kasunod ang asawa at anak ko. Naramdaman ko ang pagbuhat sa akin ni Ethan, at ang pag-akyat namin sa hagdan. Love, don't sleep please. I'll bring you to our room, Doc Pelaez is here. I felt the soft foam on my back. And Doc Miranda arranging the tools she needed for my delivery. Tiningnan ko si Ethan. Nakita ang pagkabahala at pagkalito sa kanyang mga mata. I held his hand so that he can look at me. The mom is ready to deliver, Doc. Miranda looked at me. If I say push, you push, okay. Nanghihina akong tumango. Ethan kissed my hand holding his, while looking at me. Nginitian ko siya. Okay Doc Alea, Doc Miranda Pelaez counted 1, 2, 3. Now, push. I screamed at the top of my lungs. I was crying. But when I heard my husband also screaming with me, umatras ang mga luha ko. Push. It was Doc Miranda again. Sumigaw akong muli at ganoon din si Ethan, sinasabayan ako sa paglabas ng anak namin. Another push and my vision went black. I don't know how long I fell asleep, ngunit nakita ko na lamang si Ethan sa aking tabi, at nakahawak sa aking kamay habang nakayuko. Nakatulog yata siya. When I moved my hand, he got awake. Nanghihina akong ngumiti sa kanya, nang tumingin siya sa akin. You're awake now,
he whispered. Ethan's eyes were glistening. Hindi pa siya nakakapagbihis galing sa school. Kumunat ang noo ko nang hindi ko makita si Mavi. Where's Mavi? I asked. He's with your friends, don't worry. Tumango ako at napahawak sa aking tiyan nang may maalala. I gave birth to my second baby. Inilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto, at hindi ko siya nakita roon. She's in the other room with Doc Pelaez, Ethan said as he finished observing my actions. Tumango ako at napanganganang may mapagtanto. Our baby is a girl. Marahang tumango si Ethan. Nangilid ang mga luha ko at ganoon din si Ethan. Bumukas ang pintuan ng kwarto, at bumungad doon ang nurse na may buhat na baby at si Doc Miranda. Here's your baby Doc Alea, sambit ni Doc Miranda. The nurse gently gave it to me. I scooped her in my arms. Nang makita ko siya, sunod-sunod na bumuhos ang mga luha ko, dahil sa sobrang tuwa. Finally, the 9 months is over. I'm holding her little hands right now. Lumingon ako kay Ethan na nakatayo na pala, at nakatingin din sa baby. He can't contain his feelings that he cried. Her kuya will protect her, Ethan whispered to me. Tumango ako. Yes, he will. Tama nga si Leslie. Babae nga ang pangalawang anak namin. I should told her that she is right. What's her name? Tiningnan ko si Ethan, at ibinalik ang tingin sa anak namin. Akira. Mavil Akira, ngumiti ako. Welcome to the family, Kira. Panipit. Bad kuya. Bad. Hindi ka na love ni mama kasi may bago ng baby, hindi na ikaw yung baby. I saw how Mavi stuck her tongue out, teasing his sister. Kira, on the other hand, just helplessly cried, while watching kuya tease her. Bamantong hininga ako, at pumiglas sa pagkakahawak ni Ethan, ngunit ayaw niya naman akong bitiwan. We're standing here on the door, watching them bickering with each other. Look what Mavi doing to our daughter. Bakit ba ayaw mo akong papuntahin sa kanila? Reklamo ko kay Ethan, na hawak-hawak pa rin ang palapulsuhan ko. I wanted to go inside and console my daughter. Nakakaawa ang itsura niya ngayon, habang ang kuya niya ay tinatawanan lang siya. I don't know why Ethan doesn't want me to intervene with them, but I think this isn't right. Hayaan muna natin sila. Mavi is a big boy now. Alam niya na ang ginagawa niya. He'll say sorry to his sister, just watch. Ethan explained, determined that he's right. Bamantong hininga ako at sumuko na sa pagpiglas. Pinanood ko na lamang ang mga anak ko, na ngayon ay nagtatalo na. Mavi is turning 5 while Kira is turning 3 this year. Ang sinasabi ni Mavi na mayroon na kaming bagong baby, ay dahil mayroon na silang mga kapatid. I gave birth 3 months ago with twins, that's why Mavi is teasing his sister. I don't like you anymore kuya, mangiyak-ngiyak na sambit ni Kira. My heart ached at the sight. Nang lumayo at tumalikod si Kira sa kanyang kapatid, halos buksan ko na ng malaki ang pintuan, ngunit pinigilan akong muli ni Ethan. Sinaman ko siya ng tingin. Just watch my love, bulong niya. Nakita ko kung paano nag-iba ang itsura ni Mavi, nang lumayo sa kanya ang kanyang kapatid. Lumungkot ang itsura niya, habang tinitingnan ng kanyang kapatid na busy na sa paglalaro ngayon, at hindi na siya pinapansin. Huwag mong tatanggalin ang mga mata mo sa kanila, bulong ulit ni Ethan. I followed what he said. I focused on them, at nagulat ako sa sumunod na nangyari. Mavi went to his sister, and poked her side. He spoke on Kira while whispering something. Sorry na, kuya won't tease you anymore. Dahil madaling kausap ang kapatid niya, lumingon ito kaagad sa kanya nang nakangiti. Tumango si Kira at naglalaro na sila ngayon. Dahan-dahan akong lumingon kay Ethan, at nakitang nakatingin din pala siya sa akin, habang nakangiti. He's right. He's always right when it comes to our children. I told you. I smiled. Tumango ako at naintindihan na ang gusto niyang ipahiwatig. Hindi kailangan ng mga anak namin na palagi kaming nasa tabi nila. Kaya nilang magbati ng walang tulong namin. Dapat din ay hinahayaan lang sila sa kung anong gusto nilang gawin, at hayaang ayusin nila kung nagkaroon man ng tampuhan. Knowing my children, they know what is the wrong and the right at a young age. I saw them yesterday.
Mavi teased his sister. But when his sister turned her back at him, he said sorry immediately. Kaya alam kong ganoon ulit ang gagawin ni Mavi ngayon. He doesn't want his sister to be upset at him. Napatangu-tangu ako sa sinabi ni Ethan. Kaya naman pala alam niya kung anong mangyayari ngayon, at kaya rin pala todo ang pagpigil niya sa akin. Today is Sunday, hapon na at magsisimba kami ngayon. Nakabihis na sina Kira at Mavi, nang makita mo silang nagtatalo, ngayon ay okay na sila ulit. Pwede na ba akong pumasok? Tanong ko kay Ethan. Tumungo siya, kaya binuksan ko na ng malaki ang pintuan ng kwarto ng mga anak ko. Kira, Mavi, are you ready to go now? Nakangiti kong tanong sa kanila. Sabay silang tumungo. Masayang-masaya sila habang papalapit sa akin. We're going to church, we're going to church. Masayang sambit ni Mavi. I'll pray kuya won't tease me again mama, sambit naman ni Kira. Bahagya akong tumawa dahil sa sinabi ni Kira. We are inside the car right now heading to the church. Kasama rin namin sina Savi at Ives, ang kambal at ang mga kapatid ni Kira at Mavi. Ethan is the one who's driving. Nasa likod naman ako at hawak-hawak si Savi, habang ang yaya naman ni Savi at Ives ang may hawak kay Ives. Kuya Mavi won't tease you again baby. I assured her. Nasa tabi ko siya habang si Mavi naman ang nasa tabi ng driver's seat, dahil gusto niya sa tabi ng kanyang papa. It is our first time bringing Savi and Ives to the church. Hindi kasi namin sila sinasama noon, dahil natatakot pa akong ilabas sila. Ngunit ngayon, napagdesisyonan namin na isama na sila sa pagsimba. Love among siblings should be natural. The Bible said that we should love each other, because we are God's family and our siblings, your siblings are also God's family. Take care of your brother and sister, because they are the only ones who will stick with you till the end. Napatingin ako sa mga anak ko nang marinig ang sinabi ng pari. Nakita kong nagkatinginan din sila, at ngumiti sa isa't isa. Tumungo pa sila na para bang parehas ang iniisip. Hindi ko maiwasang mapangiti, dahil sa ginawa nilang iyon. Nang makauwi kami sa bahay, inilapag ko kaagad si Savi sa kanyang crib, at si Ives naman ang binuhat ko. I kissed him on the cheek, while he's still sleeping. Gumalaw siya ng kaunti, dahil nagulat siguro sa paghalik ko sa kanya. Mama, napalingon ako sa nagsalita. Ethan, Kira, and Mavi are at the door, looking at me, and Kira was the one who called. Oh, nandyan pala kayo. May problema ba? Sambit ko, para iyon kay Ethan. Umiling siya at tumingin sa mga anak namin. Napatingin din tuloy ako sa kanila. Mama, can I see Savi and Ives? It was Kira again. Lumapit si Ethan at binuhat si Savi, at ibinaba sa aming kama. Nalilito man, ganun na rin ang ginawa ko kay Ives. Hindi ko alam kung bakit gustong makita ni Kira ang mga kapatid niya ngayon. Kira isn't very fond of her siblings. Hindi katulad ni Mavi na palaging nilalaro, at kinakausap ang mga kapatid niya. Naiintindihan ko naman kung bakit ganoon. Kira is supposed to be the youngest, but I got pregnant again. Noon, hindi rin gusto ni Mavi ang magkaroon ng kapatid, ngunit okay na siya ngayon. Hi Savi and Ives. From now on, I promise that I will take care of the two of you, when we grow up. I will protect you and be a good sister. Kira suddenly said. Nagulat ako roon. Nangilid ang aking mga luha dahil sa narinig. I don't know how and what happened, but I'm thankful that Kira is now slowly accepting her brother and sister. Mama, lumingon sa akin si Kira. I'm sorry if I didn't like them at first. Papa explained to us that siblings should love each other, just like what the father in the church said. Tumawa ako at umiling. It's okay baby. You're still young, but you speak like an old lady. I said. I'm not old mama. Kumunot ang noo niya. We all laughed. I looked at Mavi and hugged them tightly. I'm very lucky to have them. Napatingin ako kay Ethan, my lucky coin isn't over, yet it's just starting, with my big family.